اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustad, dito tayo ngayon sa ating programa na pinamagatang Ang Babae sa Islam. For particular, dito tayo sa subtopic natin na pinamagatan din ng pag-asawa sa Islam. Under ito sa kategorya nga babae sa Islam. Pero dito tayo ngayon bilang karugtong ng nakaraan tungkol po sa pag-asawa sa Islam. So mga kapatid, nanonood ngayon sa Pilipinas o saan mang mundo, saan dito sa mundo nanonood, kasi lalabas din ito sa YouTube Ustad at mga Facebook after sa palabas sa Sky Cable sa Pilipinas. So sa amang sulok sa mundo, ang aming pong programa na ito ay hindi lang para sa mga Muslim. Para din ito sa lahat ng mga sangkatauhan. Dahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah, rahmatul lil alamin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meaning being mercy to mankind. Okay, habag ng Allah na binigay sa sangkatauhan. So ang pag-aasawa dito ay hindi lang po dito tungkol sa mga Muslim, hindi lang din tungkol ito sa mga Kristiyano, kundi kalakip na ang mga Hudyo o lahat ng taong walang relihiyon. Ang pag-asawa dito, tandaan ninyo, ang pag-asawa sa Islam, ang pag-uusapan natin dito ay babae-lalaki lang. Dahil may pag-asawa ngayon sa mundo na babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero sa atin, marriage ba yun? Hindi yun matatawag na marriage. Hindi yun marriage. Nabanggit natin nung mga nakaraang talakayan natin na ang rukun, ibig sabihin haligi, ay babae at saka lalaki. Kapag babae sa babae, hindi yung matatawag ayon sa paningin ng Islam na pag-asawa. O ganoon din lalaki sa lalaki. Modern na daw, Ustad. May mga tao na ganyan ngayon, hindi sila mga Muslim. Pero sa bansa, sa Pilipinas, sa ngayon, ay sinusulong nila na marriage, single marriage, single marriage, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero sa madaling sabi sa Islam, hindi po yung marriage. Hindi yung marriage. Dahil ang tunay na marriage is babae sa lalaki. So Ustad, may mga katanungan po dito na aking pong napreparar para po sa ating programa ngayon. Ang una pong tanong dito, batay po sa Islam, ano po ang mga kwalifikasyon o katangian sa isang lalaki na dapat siya tanggapin na maging asawa ng isang babae? Ano po mga makikita natin sa lalaki o hahanapin natin sa lalaki para maging asawa siya? O sabihin natin, bana. Baka lilito itong mga Cebuano. Minsan pag sabi mong asawa, baka may mga Cebuanong nilito. Dahil po sa mga Cebuano, Ustad, pag sabi mong asawa, misis. Pag lalaki, bana. So, ang ibig sabihin dito, ano po ang maging sa mga Cebuano, ano po ang mga kwalifikasyon, katangian ng isang maging bana or maging mister. So ano po, Ustad, ang iyong masasabi? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ito isasagutin natin ayon sa ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na criteria o di kaya kwalifikasyon na dapat hanapin o di kaya tanggapin ng isang babae kapag merong namanhikan sa kanya na isang lalaki. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu, kanyang sinabi, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Naisalasin natin Ibn Majah. Ang kahulugan nitong hadith na ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating sa inyo ang isang lalaki at hilingin ang inyong mga anak na babae o di kaya hilingin ang inyong anak na babae o di kaya kapatid na babae, at ang lalaking ito ay kainam-inam naman sa kanyang ugali at sa kanyang relihiyon, tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo makapag-asawa sa inyong anak o sa inyong kapatid. So,
binigay dito ang dalawang kwalifikasyon. Ang pagkakaroon ng relihiyon at mabuting ugali. Mabuting ugali. Kung hindi nyo tatanggapin, hindi nyo gagawin itong bagay na ito, merong darating na mainam naman sa kanyang ugali o sa kanyang relihiyon, ay magkakaroon, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ng pagsubok o tukso at saka malaking katiwalian dito sa mundo. So mali pala, Ustad. Kasi may mga Muslim sa atin ngayon, o sabihin natin may mga tao sa mundo na pag hindi mayaman, hindi sikat, hindi ka assemblyman, hindi ka senador, hindi ka mayor, hindi ka sikat sa lipunan, ay medyo tagilid ka. Pero pala, ang qualification pala ang binigay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito ordinaryong tao, kundi propeta, the last messenger. Nga ang qualification pala, hindi engineer or doktor. So mali pa yung iniisip ng mga tao maging doktor, engineer, mag-asawa sa aking anak. Ang inuutos pala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya religyoso at ang kanyang behavior, ugali niya ay katanggap-tanggap sa Islam, ipakasal ninyo ang inyong anak. Kung hindi niyo ipapakasal, may darating nga parang sakuna. Pagsubok mangyari sa kanila. Ano pang dagdag? So ito ang katangian na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag ito ay dumating sa atin, tatanggapin natin. Kung mangyaring tulad ng sinabi mo na engineer na, pagkatapos may relihiyoso pa yung lalaki, at maganda pa ang kanyang ugali, so nurun ala nur, yung bang dagdag na kabutihan ito. Pero engineer lang, hindi naman nagdarasal nga. Problema yun. Problema. Dahil pagka nagkaroon ng problema, tiyak na magiging hindi makatarungan sa iyong anak. Assemblyman, mayor, mahilig naman sa sugal. Pero Muslim. Hindi tanggap siya. So yung mga parents, mag-iingat kayo. Yung mga parents, lalo na sa mga Muslim, mga kapatid ko sa Mindanao, mag-iingat kayo. Baka salungat ang inyong ginagawa sa inyong mga